Nagkakaproblema ba si Lord? Judges chapter 6 verse 24. Sa panahon ni Gideon, ang buong bayan ng Israel ay nasa gitna ng kaguluhan at takot dahil sa pananakop ng Midian. Para kay Gideon, mahirap isipin na ang Diyos ay naroon pa rin sa gitna ng kanilang paghihirap. Ngunit sa kanyang pagtataka, kinatagpo siya ng Diyos at tinawag upang maging kasangkapan sa pagliligtas ng kanyang bayan. Doon niya naunawaan na ang Diyos ay hindi nawawala sa mga panahon ng kaguluhan. Sa halip, siya mismo ang nagpapakilala sa gitna ng gulo bilang ang Panginoon ay kapayapaan, Jehovah Shalom. Kaya nagtayo si Gideon ng altar at pinangalanan nito bilang paalala na sa Diyos lamang matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Ang Diyos ay hindi kailanman nagkakaproblema. Hindi siya nabibigla o naguguluhan sa mga nangyayari sa mundo. Hindi tulad natin na madaling mangamba at mawalan ng direksyon. Ang Diyos ay nananatiling matatag, maayos at puno ng layunin. Kapag ang buhay natin ay puno ng tanong, takot at hindi pagkakaintindihan, siya ang nagbibigay ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Kaya sa halip na tanongin kung nagkakaproblema ba ang Diyos, baka ang mas tamang tanong ay, hinahayaan ko ba siyang pumasok sa gitna ng problema ko? Ang kapayapaan na hindi nangangahulugang walang gulo, kundi presensya ng Diyos sa gitna ng kaguluhan. At kaya ni Gideon, tinatawag rin tayo ng Diyos hindi dahil sa lakas natin, kundi dahil sa presensya niya sa atin. Hindi siya ang may problema, siya ang sagot sa problema, siya ang ating kapayapaan. Tanggapin natin ang kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa gitna ng pagod, alalahanin at gulo ng buhay, may paanyaya ang Diyos. Lumapit tayo sa Kanya. Hindi niya ipinangako mawawala agad ang lahat ng problema. Pero sa pamamagitan ni Kristo, ipinangako niya ang kapayapaan hindi kayang ibigay ng mundo. Isang kapayapaang tumitimo sa puso at nagbibigay ng katiyakan sa gitna ng unos. Sa krus, ipinakita ng Diyos na hindi siya malayo o tahimik sa ating paghihirap. Sa halip, pinasan niya ang pinakamabigat nating dalahin, ang kasalanan, upang sa Kanya tayo makahanap ng kapahingahan. Kaya't kung pagod na tayo, lumapit tayo. Kung gulong-gulo na tayo, manalangin tayo. Kung hindi na natin kaya, sabihin natin sa Kanya. Dahil sa pamamagitan ni Jesucristo, makakatanggap tayo ng kapayapaang hindi nakabase sa sitwasyon, kundi sa presensya niya. Tanggapin natin na ang kapayapaang iyon ngayon. Hindi natin kailangan hintayin ang perpektong panahon. Si Jesus mismo ang nagsabi, Peace I live with you, my peace I give you. John 14, chapter 27. Sa Kanya ang kapayapaan na hindi pangako lang. Ito ay alok na totoo. Magpahinga tayo sa Diyos na may kontrol sa bawat sitwasyon. Sa mga panahon na parang hindi natin alam ang sunod na mangyayari, kapag magulo ang isip, mabigat ang puso, at tila walang mahawakan, alalahanin natin may Diyos na may hawak ng lahat. Walang nalilingit sa Kanya, walang nangyayaring lampas sa kaalaman o kapangyarihan niya. Hindi siya nabibigla, hindi siya nagkakamali at hindi siya natutulog. Ang Diyos na lumikha ng lahat ay siya ring Diyos na may malasakit sa atin. Sa bawat takot, sa bawat tanong, sa bawat luha, nandun siya. At dahil siya ang may kontrol sa lahat, maaari tayong magpahinga. Hindi natin kailangan alamin ang lahat o solusyonan ang lahat. Kailangan lang natin magtiwala. Rest doesn't mean giving up. It means letting go and letting God be God.
Kaya kung pagod na tayo sa kakaisip, takbo tayo sa kanya, sa piling niya. Sa piling niya, makakahanap tayo ng kapayapaan hindi kayang likhain para sa sarili natin. Magpakahinga tayo, nasa mabuting kamay tayo.